Hello guys, habang nagpapampala tayo, gusto kong discuss kung or isabihin yung mga dahilan kung bakit mas pinili kong mag breast pump imbis na magpa-direct latch sa ating breastfeeding journey. So, isa-cite ko yung mga reasons. Tapos, yung sa dulo, yun yung pinaka dahilan kung bakit na-push ako dito sa breast pumping journey. So, yun. Tara, let's go. Number 1, masakit or mahirap magpa-latch on my part. Pero kung may mga mother dyan, disclaimer lang. Kung may mga mother na okay sa pagla-latch, okay lang po. I'm not against them po. Kasi sa direct latch, nakakaranas ako ng pananakit ng pag-latch ni baby. Tapos, nanakit talaga yung nipple area ko. Tapos, yung pag-latch ni baby is, nahihirapan siya kasi lubog po yung utong ko. Sa pump, hindi po siya ganun kasi consistent po yung suction ng pump. So, sa baby, kahit wala pa yung ngipin, nasasaktan talaga ako. Though, yung pinsan ko dati, sabi niya, masakit lang daw talaga sa una. So, tinry ko naman. Tinry ko. Ang sakit. Mababa kasi yung pain tolerance ko. Kaya, hindi ko siya na-push. Yun. This is number 1. Reason number 2, sa breastfeeding na direct latch is, nakakadede ang baby pero hindi mo monitor. Kaya ang second reason ko is nasasukat ko yung dami ng gatas. So sa breast pumping, so kung may chart dyan sa Google, Sophie ako ng Google eh. Kung may chart dyan sa Google, sa breast pumping is madali kong namomonitor kung gaano karami ang gatas na ibibigay ko kay baby. So, ang advice ng Google is ganitong ounce sa every ganitong oras, kung ilan yung pagitan. So, ayun, nabibigay ko yung tamang dami. Unlike sa direct latching, disclaimer ulit, wala po akong against sa direct latching. Sinasite ko lang po yung mga reasons kung bakit nag-breast pump ako. Unlike sa direct latching, minsan nagka-cluster feeding si baby. Hindi mo alam kung gano'n na yung naiinom niya, kung na-overfed ba, or kung hindi ba sapat yung naibibigay mo kay baby dun sa certain times. So, yun yung next reason ko. So, next reason ko is, pwedeng iba yung nakakapagpadede kay baby. So, sa Ingles, shared feeding po. Yun. Sa pamamagitan ng bottle, ng bote, so, maaaring tumulong yung husband ko na magpadede sa baby, yung lola, or yung caregiver na magpapadede sa baby. So, ayun, nagbibigay ito ng pahinga at suporta sa ating mga mommies. So, yun po yung next reason ko kung bakit pinili ko na rin talagang mag-push itong breast pumping journey ko. So, kahit umalis ako sa bahay, kahit magala ako, kahit pumasok ako sa work, kahit mag-church ako ng Sunday, so may naiiwan kaming gatas kay baby. Kasi, yun nga, may stock tayo. So, next reason natin, dyan na tayo tutungo, ang pag-i-stock ng gatas. O, ang pag-iimbak ng gatas. Yan po, guys. Kasi, kadikit niyan is, so, nag-stock po ako ng gatas ko. Dahilan na rin po na mapapush ako ni mama ko
ang aking Mama Sara na mag-imbak ng gatas at makapag-donate sa ano, sa barangay. Ayun, na-push niyo po ako na mag-donate. So kung na-follow mo ako, nagbigay po sila ng parangal sa top 20 na top donors ng Taguig simula April last year, 2024 to April 2025 this year. At isa po tayo sa top 20 po yun. Tapos pang top 19 po ako sa top donors. So, nagbigay po sila ng laki. Mga konting grabe yung top 1 doon. So, dun sa card ko, nakapag-donate ako ng 11 liters ng breast milk. So, top 19 lang po ako. So, yung top 1 dun, salute. 112 liters. Grabe, Jai. Ang dedication ni top 1. Talagang hanga po ako sa kanya na maging top donor nung award na yun. Sobrang salute po ako sa kanya. Next reason na po tayo. Personal na kaginhawaan at kalayaan. So, parang ulit-ulit lang, no? Magkakakonekta kasi yan. So, nakakatulong ito na magkaroon ako ng konting oras para sa sarili ko nang hindi kinakalimutang mapakain yung baby ko. Di ba po? Minsan, yung mga mother, nababurnout din po sila. So, malaking tulong po talaga yung, minsan may mga taking break, makakagala ka, ayun, makakapunta ka sa malayo na hindi kasama ang baby mo, pero at the same time, breast milk pa rin talaga yung napapainom sa kanya. So, yun ang dahilan ko kung bakit nag-switch talaga ako sa breast pump. So, ang next reason ko po is dito sa Pinas, so may 3 months or 105 days lang po tayo para mag-maternity. So, after nun, ang hirap po magtrabaho ng lalo na yung mga pumapasok sa office. Yun. So, danas ko po yun na pumapasok po ako ng office. So, anong magiging resulta nun? So, yung iba napipilitan mag-formula, though okay lang po yun. For me kasi, gusto ko talaga exclusive breastfeeding baby baby ko ng 2 years. So, goal ko talaga yon. So, ang nangyari, so, kailangan ko talagang magpursige sa pagpapump kasi gusto ko breastfeeding talaga ang mapainom kay baby. So, ang nangyari, nag-stuck po talaga ako. So, kailangan kong bumalik sa trabaho kaya mas practical yung mag-pump, di ba? At maipagpatuloy yung pagbibigay ng gatas sa aking anak or baby kahit ako'y wala, di ba? Yan. Tapos yung next at last na dahilan ko kung talagang bakit nag-switch na talaga ako sa pagpapump is kasi po lubog ang aking nipple. Yun po. Ang pinaka first reason kung bakit pinush ko na po itong breast pumping. Talaga pong kahit may kalakihan po ang aking boobs is hindi po talaga niya malatch ng maayos ng baby ko. Kahit malaki po siya. So, sabi ko nga po, parang walang kwenta yung nipple ko. So, ang laki nga ng boobs ko, yung nipple ko talaga yung maliit. Tapos, nalulunod si baby sa paglalatch. Kaya po, may reason po talaga ako kung bakit napunta po ako sa punto ng breast pumping. So, pagkatagalan po, I love it na. Kasi talagang okay sa akin yung pagpapump po talaga.
Yun lang. Tapos na. Yan po. Thank you guys. I got 7 ounce. Check out nyo na.